Dapat bang katakutan ang kamatayan? Ano ang pakinabang dito? Kasi kahit na ayaw nating mamatay, pero darating talaga sa atin ang kamatayan. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Kagaya ng nakikita natin mga kapatid, that's the reality of men. Mayroon din palang pakinabang ang kamatayan. So malinaw na dapat pinaghahandaan din natin ang kamatayan. Sa paanong paraan? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos o ng Biblia patungkol sa tao at sa kamatayan? At ito po ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo chapter 9 verse 27. Itinagda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So malinaw mga kapatid, matapos mamatay ang isang tao, tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Maaaring itinatanong mo sa iyong sarili, ano ang gagawin ko? Tandaan natin mga kaibigan at mga kapatid, na tayo ay mahal ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. In John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life." Ang dapat lang nating gawin ay tanggapin at sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Ang sabi ng Panginoon in John chapter 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Kay Jesus lang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sabi ng Gawa chapter 4 verse 12, "Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Kaya nga, kapag tinanggap na ng tao ang Panginoong Hesus ng buong puso, ayun pa lang ang pasimula o transformation ng buhay niya. In 2 Corinthians 5:17, "Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago." Kaya nung tanggapin niya ang Panginoong Hesus, unti-unti na niyang natutuhan ang pamumuhay na may kabanalan. In John chapter 1 verse 12, "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Kaya nga, sa mga anak ng Diyos, bagamat dadaan tayo sa kamatayan, pero hindi na natin kinakatakutan dahil may pangako ang Diyos sa atin na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ano ngayon ang kamatayan para sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo? Ang kamatayan sa atin mga kapatid ay hindi na sumpa kundi blessing. Dahil makikita na natin ng mukhaan ang ating Panginoong Hesus at tatanggapin na natin ang ipinangako niya sa atin. In John chapter 14 verse 1, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon at upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan?" So malinaw sa atin mga kapatid na sinasabi ng ating Panginoon na mayroon siyang inihanda para sa kanyang mga tagasunod. Hindi tayo itsapwera
Hindi tayo out of place sa Kanya, kundi meron tayong lugar. Ang sabi niya, doon sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, bakit pa ako pupunta roon? Upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. Wow! Napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Sa kabilang banda naman, kapahamakan ang naghihintay sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos, ayaw tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang naghihintay sa kanila ay sa lawa ng apoy na hindi namamatay. Sa sino mang tao na hindi masumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy na hindi namamatay, according to Revelations chapter 20 verse 15. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga ayaw sumunod sa Kanya at ayaw kumilala sa Kanya. According to 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. So mga kapatid, ito ay isang panawagan para sa lahat ng tao na magbalik loob sa ating Panginoon habang hindi pa huli ang lahat. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang makapamuhay tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Lumayo sa kasalanan, tanggihan ang kasalanan, huwag yakapin ang mundo. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagsakripisyo, nagbigay ng buhay para sa atin. So kailangan din natin italaga ang buhay natin sa Kanya. Mga kapatid, tandaan natin ang Diyos ay Diyos na maiibigin. Subalit ang Diyos din naman ay makatarungang Diyos. Hindi pa hintulutan ng Diyos ang kasalanan. Kaya sabi niya, "Be holy, for I am holy." So ang Diyos ay banal. Dapat din tayong maging banal sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga upload video ni Disipulo ni Kristo at nawa pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat. God bless us all.